Vice Governor, kanyang mga bukal, at siyempre po, ang kanyang First Lady na Third Nominee ng FPJ, Panday Bayanihan Party List. Samahan po natin sila. At ako din po, ngayon, unang-una, bago malimutan ko, kayo po ang nagluklok sa akin bilang kauna-unahang babaeng City Mayor ng Calapan. At yan ho, ay ginawan ko, pinasasalamatan ko ng buong puso. Kasi kung hindi po sa inyo, hindi ko magagawa lahat ang gusto kong mangyari para sa ating lungsod. Mga minamahal ko po Calapeños, ako po ay naririto sa inyo. Muling tumatawag sa inyo. Samahan niyo po ang isang ordinaryong mamamayan na walang ginawa 24/7 naglilingkod sa mamamayan ng lungsod ng Calapan para madala po natin sa naplong ng tagumpay ang ating pinakamamahal na lungsod. Inuna ko pong gawin ay ang ingatan ang kaban ng lungsod ng Calapan. Bakit po? Para naibigay ko sa inyo ang mga pangangailangan na matagal na hindi natikman ng aking mga kababayan. Ako ay maraming unang ginawa na nasa kasaysayan na ng lungsod ng Calapan. Pagbibigay po ng mahigit 18,000 na school supplies para sa ating mga bata na nag-aaral sa lahat ng pagpublikong elementarya. At ngayon gusto ko rin sabihin sa inyo, handa na rin po ang mga school supplies ng mga bata sa susunod na kasakatan. Pangalawa, wala pang nakapagbigay ng gatas at pensyon sa mga hindi nakakatanggap mula sa nasyonal, kundi ang inyong Mayor Malu Murillo lamang. Binuksan ko ang paanakan kung saan mapangalagaan ko ang kalusugan ng ating mga nanay at sanggol para hindi na magkagastos sa panganganak. Libre po ito dito po sa city government sa ating pong paanakan. Kaya kayo po, kung gusto pong may mga anak, hindi po pwede senior citizen na cesarean. Ano po? Joke lang po. Kung wala pong masakyan, ang inyong anak, inyong pamangkin, at ang mga anak, pwede pong susuin ang ambulansya. 24/7 po ang ating panganakan sa ginawatan dito sa lungsod. At ganun din po, ako din po ang kauna-unahang nagbaba ng serbisyong medikal sa lahat ng barangay, kung saan ang ating mga doktor, nurses, midwives, medtech, x-ray technician, at ang ating pong mga kasama ay magkaroon ng libreng check-up, gamot, blood camp, x-ray, dental, libre ang bulan dahil may dentista tayo, at ako rito, ang kauna-unahang mayor na naglagay ng mga doktor na pangangailangan ng ating mga kababayan. Meron na tayong doktor sa mga may problema sa pag-iisip o mental illness. Ito po ay specialist na si Dr. Saho. Twice naman po ay naririto. At yun po mga may problema sa tainga,
sa Ilog at sa Lalamunan. Meron na rin po tayong espesyalista, si Dr. AJC, na nandun po Lunes hanggang Miyerkules ay nasa Ginwatan Health Center. At pagka po Webes, nandun po sa Palengke, second floor, para po check upin ang ating mga kababayan. Hindi po ako nagpapagaya dahil malapit ko na rin pong buksan ang Super Health Center ng lungsod ng Calapan na nasa Ginubatan din. Magkakaroon po tayo ng CT scan. Ano po? Ultrasound na libre para sa ating mga kababayan. At ganun din po, aayusin ko po ang health card. Kasi sa health card, napakaliit ang mga tinatanggap na ayuda para po sa kalusugan ng ating kababayan. Kundi, ganun po lalo na ang mga nagkakasakit ng cancer, mga dinadialysis. Kaya ito pong mga programa ko dito, mas kailangan tingnan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang gusto ko pong mangyari sa bawat low-income families sa ating lungsod, magkaroon ng isang scholar sa bawat household. Para po, kailangan po natin ito para po ma-uplift ang buhay ng ating low-income families. Kasi ang sabi ko nga po, ang edukasyon, ang mga may papamana ng mga magulang sa kanilang mga anak, at ito ang magbibigay ng pagkakataon para umanwan ang buhay ng pamilya ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, meron po kami sa City College na 2,123 scholars. At ganun din po sa iba't ibang eskwelahan. Meron po tayong humigit kumulang na 1,000 scholars. Pagdating po sa ating gusto pang gawin, gusto ko magkaroon pa ng scholarship plus program kung saan ang mga kabataan ay mas higit na matulungan at mabisyan ng tsansa na sila ay nakapag-aral. Pagdating ko sa employment, gusto kong malaman ninyo na from 2022 to 2025, ang nabigyan na po ng trabaho, lalo marami kaming kasama na nag-job hiring ay sa local po dito sa akin, 3,448. Nabigyan po ng trabaho sa abroad, 1,305. At instant hiring, 175. So sa maiksing panunungkulan ni Mayor Malu Murillo, nakapagbigay po kami ng trabaho sa humigit kumulang na 4,928 po. At malaki rin po ang naitulong ko sa aking mga kababayan na gustong mag-abroad. At nabigyan po namin ng tulong para po pumunta dito ang DFA at hindi na kayo gumastos sa pagkuha ng pasaporte, mamasahe, pumunta ng Maynila. May higit 3,900 na mamamayang Calapeños ang nabigyan ng passport dito sa lungsod ng Calapan. Marami pong unang sa paglilingkod ni Mayor Malu. Inuna ko po ang pangkabuhayan ng iba't ibang sektor. Lalong-lalo na po, ang inuna ko pong bigyan ng taon kasi ang Calapan po is an agricultural city at 86% of the land of Calapan is on agriculture. Kaya po ang ginawa ko, nung ako'y umupo, ay lagi kong naririnig, Mayor, hindi na nagbabago ang lungsod ng Calapan. Ito po ang sabi ng mga magsasaka.
Bakit po? Kasi dadating na ang bini, tapos na kami magtalong. Dadating ang aming abono, tapos na kami mag-anin. Ano pa ang silbi ng tulong na ginagawa ng gobyerno? Kaya ginawa ko po, nung ako po ang mamahala sa Agricultural Department ng City, maaga ko po naibigay ang binhi na dagdagan po at kung ano ang gusto ng mga magsasaka. Yan po ang aking binigay. At pagmula po nang ako'y umupo, nagkaroon na po tayo ng modernization sa ating farming. Marami po akong nadala dito sa tulong po ng Department of Agriculture and Building na magkaroon ng mga makinarya ang ating mga magsasaka. Ganun din po ang TODA. Ang TODA po nung ako'y umupo, nakakatawa po. 3,500 ang regular franchise. Pero under the ordinance, no person shall be given not more than one franchise at any given time. Pero nung umupo po ako, nakita ko po, ang isang tao ay 16 ang prangkisa, 15, 12, 10. Tama po ba ito? At tukol pa po doon. Dapat ang prangkisa ay sa mamamayan ng Calapan, hindi sa taga-ibang lugar. At yan po napatunayan na dapat ang unang mahalin at ang bigyan ay ang Napuango Calapeños. Kaya ito po ay inayos ko. Ganon din po ang transfer fee. Ang transfer fee sa ordinansa ay 15,000. Kaya ako'y sumulat sa sanggunian na ito'y ibaba from 15,000 to 5,000. Ako po ang nakiusap sa sanggunian na ibaba na para mailipat ng mga nakabili ng prangkisa sa pangalan nila ang kanilang mga tricycle na may prangkisa. At ako ay nagawa ng pondo para ang Calapan ay magkaroon na ng isang terminal o hand terminal. Nilagyan ko po ng pondo, pambili ng lupa, nilagyan ko po ng pondo para magawa ang terminal, at nilagyan ko rin po ng pondo para maayos ang daan papunta po sa ating terminal. Pero anong ginawa ng Sangguniang Panglungsod? Isang taong may gitna, walang aksyon. Hindi po binigyan ang inyong lingkod ng authorization to purchase the property. Sino po ang kawawa? Ang mamamayan ng lungsod ng Calapan. Dahil ang bala ko po dito, lahat ng darating na sasakyan pampakeroan sa lungsod ng Calapan ay ibababa na lang sa Grand Terminal. At ang ating TODA ang dapat siyang pipick up sa Grand Terminal papunta sa destinasyon na pupuntahan ng ating mga bayan. At ganun din po, para wala nang nagpipick up na mga hindi taga ditong mga pampakeroan. Dapat ang Calapan ay para sa Calapeños. At kaya ko po naisip ito, kailangan po natin na i-decongest ang traffic sa Calapan. Nahirapan ang mga mananakay, ang ating estudyante. Kaya sabi ko nga po, ang balak po namin biling lupa ay nasa C5 Sapon, kung saan pasok nila'y C5, ang labas ay Sapon, papuntang Kayangan. Kaya ang makikinabang ay sino? Ang Calapeños at ang TODA. Kasi hindi ako umiimik. Marami akong plano sa Calapan. At sabi nga, hindi po ako nagpapabaya sa aking mga empleyado. Dahil for the last 26 years, ang maraming empleyado ng lungsod ng Calapan
kagubatan. Marami din po akong mga empleyado na job order na nagsilbi sa Calapan ng 35 taon, 35, 30. At ang ginawa ko po, dahil mga ito ay kailangan sa daming umupo, bakit hindi binigyan ng pansin ang matatagal ng casual at job order ng Calapan? Kaya marami po akong nabigyan ng permanent item na mga job order na matagal na nagsisilbi sa lungsod ng Calapan. Bakit? Si Mayor Malo ay may pusong ina. Ina na gustong unahin ang kapakanan ng mga Calapeños. Ako po ay nabigyan ng award ng Department of Interior and Local Government kung saan natanggap ko ang recognition Seal of Good Financial Housekeeping. Bakit po? Ibig sabihin, si Mayor Malo inalagaan ang kaban ng lungsod because there is transparency, accountability, and participatory governance. At hindi lang po yan, si Mayor Malo ay walang korupsyon kayong maririnig habang ako ay mayor. Ako po ay 8 taong sunod-sunod na nabigyan ng award ng Bureau of Internal Revenue kung saan si Mayor Malo ay top individual taxpayer sa buong Oriental Mindoro. Kaya asahan mo po, hindi lang po ito ang kaya kong ibigay. Bigyan mo pa po ako ng 2 hanggang 3 termino at ang ginawa ng iba ay mas higit ako pa dahil sa puso ko, mamamayan ng Calapan ay dapat mauuna. Sabi nga po, ngayon lang ninyo matikman yung iba niyong tinatamasa. Bakit? Kasi isang babae, hindi lang basta babae, kundi isang ina, may puso, may damdamin at nagmamahal, may pagkalinga at malasakit sa aking mga kababayan. Kaya bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Huwag ko kayong maniwala sa sinasabi na panalo na sila dahil hindi pa napipisa ang itlog ay napipisa. Huwag ko kayong panghinaan ng loob. Bakit po? Kung malakas sila, sana'y hindi na nangangampanya. Ito ba? Alam mo, sa labanan, sa gera, kailangan gamitin ang utak. Ito ay war. Sinasabi na sila na. Kung sila na, di sana'y sitting pretty na sila. Ito ba? Kaya doon ho tayo sa nagsasabi ng tapat na walang kasinungalingan. Hindi nangangako, kundi ginagawa. Kasi kilala nyo ang pamilya ko. Ang pamilya ko ay walang korupsyon. Kami may sariling hanap buhay. Dumating ako sa lungsod ng Calapan. Kami may kinaroroonan. Hindi ako dumating para magpayaman sa kapan ng bayan.
Mayor Manu, sa loob ng kulang-kulang na 3 taon, ay maraming natanggap na award para sa lungsod ng Calapan. Kaya sabi ko nga po, tingnan natin, maramdaman ninyo at alam ko na naramdaman ninyo na malaki ang pinagbago ng lungsod ng Calapan mula nung ako'y umupo. Maraming dumating na investment dito, kaya marami pong nagkaroon ng trabaho. Alam niyo po ba ang sabi ng mga dumadating dito sa atin? Napakaalawang nakipagtransaksyon sa gobyerno ng lungsod ng Calapan. Dahil kami po ay may puso. Wala pong mga under the table. Dahil marami po akong empleyado na aking sinisita pag mali ang ginagawa sa ating mga kababayan. Kaya, pagtiwalaan niyo ako dahil alam niyo, si Mayor Manu ay isang taong matino, mapapagkatiwalaan at walang gagawin kundi ang kapakanan ng mamamayan ng lungsod ng Calapan. Ako po, sa kauna-unang pagkakataon, ngayon ko lang ho, pinulalas ang sama ng loob ko. Pero sabi ko, kailangan ako ay isang babae na matibay, hindi kailangan padala sa plato. Ito na po sa akin pong mga kababayan. Ito na po ang panahon. Panahon po para ipagpatuloy natin ang tama. Dahil dito sa Calapan, kailangan lagi taong bayan ang laging magsusunod. Huwag po natin ilagay ang kapakanan natin sa kamay ng ilang mag-iipot at magkaka-interes sa buhay ng mga mamamayan. Pagkapiliin po natin na tahimik ang lungsod ng Calapan. Calapan na may takot sa Diyos. Calapan na ang tao'y may paninindigan. Calapan atin natin gawin. Ipagpatuloy ang tama at sundan po natin kung ano ang tama. Ang aking pong susunod na Vice Mayor ng lungsod ng Calapan, Judge Edgardo Padilla. At syempre ho, dito na lang po, at ang aking pong mga konsihan, Attorney E.J. Bacolod, Councilor Samantha Bugos,